daloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible, walang imposible. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Praise the Lord, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa lahat ng ating pong taga-subaybay sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Muli po, ito ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po ay nag-aanyaya na ako po ay samahan po ninyo muli sa loob po ng isang oras ng pangangaral at pamamahayag po ng salita ng Diyos. Hallelujah! Praise God! At tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong paksa na pinamagatan po natin, Why Lord? Hashtag Reasons of Trials.
Ito po ay ikalawang bahagi sapagkat ang unang bahagi tinalakay natin kahapon, hindi po tayo natapos sapagkat ito po ay napakaraming mga puntos na dapat po nating talakayin. Ito po ay nasa halos 13 puntos dahilan. Ano po? Praise God. Kahapon po binanggit ko po sa inyo ang unang 5 dahilan kung bakit ang Diyos ay pinahihintulutan na ang kanyang mga anak ay dumaan sa mga iba't ibang klase ng pagsubok o tukso o anumang mga pinagdadaanan po natin. At kadalasan mga kapatid, tayo po ay nagkakaroon ng katanungan. Ano po? Bakit sa dinami-dami ng tao, ako pa ang siyang binigyan ng ganitong klase ng problema? So yan po ay atin po pag-uusapan ngayong umagang ito. Kaya maghanda po tayo mga kapatid. Praise God. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa ating pong sama-samang pagpupuri at paglilingkod sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang saglit na ang tabayanan yung iba po natin mga kapatid na makapag-zoom para sabay-sabay po tayo makapagdasal. Ano po? Praise God. kung sa Kanya talalapit, sa Diyos walang imposible. Walang imposible. So tayo pong lahat ay dadako po sa ating pong panalangin. Dala po natin ang ating mga sarili, lumagay po tayo sa diwa at presensya ng ating Panginoon Diyos. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po na nasa langit na ngayong oras na ito ay nakasubaybay sa bawat isa sa amin. Amin pong hiling at dalangin, O Diyos, na minsan pa muli ay iyong po kaming gabayan. Pangunahan po, Panginoon, sa lahat ng aming pong gagawing paglilingkod sa umaga nito. Higit sa lahat, O Diyos, ay pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa aming buhay, lalo tigit. Muli ay pinagkalooban po ninyo kami ng isang panibago at dagdag na buhay. Upang sa gayon, kami po ay patuloy na sama-samang makapaglingkod sa iyong kaharian. Ngayong umagang ito, Ama, ay pahintulutan po ninyo na kami po ay mapangunahan ng iyong banal na Espiritu. Gabayan kami at turuan sa katotohanan ng iyong mga salita upang sa gayon, O Diyos, kami po ay patuloy na lumago at pumunlad sa aming pong mga buhay, pananampalataya, at sa gayon ay mayroon po kaming lakas at tibay na amin pong mapagtatagumpayan ang anumang mga pagdadaanan pa namin sa aming buhay. Diyos, kami nananalig at sumasampalataya na Ikaw ang Diyos na sa amin ay nangako na hindi mo po kami ipahihintulot na dumaan sa anumang mga pagsubok o God nang hindi namin makakaya. Sa halip ay bibigyan mo kami ng paraan. Ikaw, O Diyos, ang magbibigay ng daan upang ito ay aming mapagtagumpayan. Ang kailangan lamang po namin, O Diyos, ay pagtiwala sa iyong banal na kapangyarihan. Ama, ang aming hiling muli, O Diyos, ay mas marami pang maabot ang iyong mga salita, marinig ng maraming tao na nasa aming paligid, O Diyos, makarating sa kanila ang mga mensaheng ito upang sa gayon sila man po ay makaranas ng kalakasang espiritual.
O Diyos, kami po ay lubos na nananalig na ang iyong mga salita ay buhay at makapangyarihan. At ito ay darating sa amin hindi lamang sa simpleng salita, kung hindi ito ay mayroong taglay na kapangyarihan at palaging sinusundan ng mga tanda, himala at kababalagan. Kaya ngayong umagang ito, nananalig po kami, sumasampalataya po kami na mag-usap ka po sa amin sa umagang ito saling sa katotohanan ng iyong salita. Ako na yung lingkod, muli ay nagpapasakop, O Diyos. Wala po akong kakayanan sa aking sarili, maliban ikaw ang magbibigay sa akin ng karunungan at kaalaman. At ikaw, O Diyos, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang siyang mangunguna sa amin. Salamat po. Ang lahat ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Bago po tayo magpasimula, atin munang batiin ang ating mga kapatid. Good morning, sabi niya, good morning everyone. Ito po ang ating kapatid mula po sa bansang Canada. Atin batiin ng isang mapagpalang araw po o araw ng Martes ng gabi sa kanila. Kay Sister Marilu Quinto, now watching from work. Praise God. Puti naman po, nakapasok na po kayo sa trabaho. Hallelujah. Praise God. Ingat po Sister Marilu. Sundin lang po ang health protocol. Hallelujah. Praise God. At ganun din po sa iyong asawa na si Brother Israel Quinto at sa inyo pong anak na si Chelsea. Ilang pa ba ito matatapos? At ito rin po isang kapatid natin na taga Aristocrat Village. Kahapon ay hindi natin siya nakasama. No? Hindi ko po nakita ang kanyang pangalan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Sister Neng Moreno Ragasa. Praise God. At gayon din po sa iyong asawa na si Brother Francis Ragasa. At sa inyong mga apo na sina Goku, Gohan at Goten. At isang mapagpalang kaarawan nga pa pala kay Gohan. Ano po, praise God. At gayon din po kay Prishan na inyong manager. Ako'y natagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. At mula naman po sa CAA, good morning kay Brother Max Arsadon Tapulaw at sa iyong mga kasama na sina Diane Lee, praise God, at si Mark ay nakaalis na pala kahapon. Ano po, praise God. Purihin ng Diyos, nakasampa na uli sa barko. Purihin ng Panginoon. Ganon din po kay Russell at kay Daryl at sa inyong mga apo. Kina si Kaina Ken at Pen. Mula po Dasmariñas, Cavite, batiin natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na si Brother Luisito Miquiyabas. Hallelujah. At ganoon din po sa yung may bahay na si Ate Eloy Labis Miquiyabas. Kamay na rin natin ang isa pang taga Dasmariñas, Cavite, Sister Annalisa Moreno de los Reyes. At ganoon din po sa iyong mga anak, Sister Annalisa. Ha? Good morning kay Architect Leo Rosas. Hallelujah. At ganoon din po sa iyong may bahay na Sister Nene Rosas at sa inyong apo na si John Lee at kay Hansel. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Marlene Sorribio na nagpadala ng aking order kahapon. Napakasarap talaga ng laing. Praise God. Hallelujah. Salamat po, Sister Marlene. At ganun din po sa iyong mga anak na sina Elaine, Elika at Jella. Good morning kay Sister Liza Villarico ng Las Piñas. At ganun din po sa inyong mga anak, Sister Liza. Sa buhay na ito ay walang sa Canada, isang mapagpalang gabi po diyan sa Canada kay Sister Chiki Nadia at ganoon din sa iyong asawa na si Edson
at kay Sister Leia, at ganoon din sa inyong mga anak na si Isabel, Naj, at Jed. Hallelujah! Praise the Lord! Mula San Pedro, Laguna, batiin natin si Brother Bob Yuson Atendido. Good morning, Brother Bob, at kay Sister Becky Atendido, at sa inyong apo na si Ali, ha? At sa inyong mga anak mo rin. Tagal ko na sa problema'y humaharap, para bang wala itong katapusan. Good morning kay Sister Alice Dacer Dorano. At ganoon din kay Brother Nap at kay David, ha? Praise God. At ganoon na rin kay Sister Imelda Diaz ng Ligas, Bacoor, Cavite. Praise God. Ganoon din po sa inyong mga anak na work from home, kina Jonah IB at Reg, at kay Rayhan. At sama na natin yung inyong kapitbahay dyan, si Brother Lloyd Nebres at si Sister Aida Nebres. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong mag-asawa. At ganoon na rin po kay Adrian, Loida, Leiza at EJ. Ito matatapos. Good morning kay Sister Rose Tasipit at kay Brother Romy Tasipit, at ganoon din po sa inyong anak na si Ruru. Hallelujah! So tayo po, kapatid, ay magpapasimula sa ating pong gawain. Ang buhay Marahil po ay napapansin ninyo na iba ang boses ko ninyo. Masama ho ang aking nararamdaman ngayong umagang ito, pero ganun pa man ay kapangyarihan sa Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Praise God. Ang kanyang sana ng kansa ng gawain, pero ganun pa man ay kailangan po natin magsalita ng Diyos. Hallelujah. Huwag po kayo mag-alala, hindi ho ito COVID, ha? Praise God. Purihin ang Panginoon. So tayo po ay magpapatuloy po sa ating pag-aaral at sa ating mensahe. Praise God. Tatalakay po natin yung natitira pa po nating mga dahilan kung bakit tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Praise God. Ang mensahe natin ay why Lord? Bakit Panginoon? Bakit? Mas sa dinami-dami ng tao, bakit ako pa? Bakit yung hindi na lang yung mga masasamang tao ang nagdanas ng mga pagsubok na ito? Praise God. Hallelujah. Bakit Panginoon? Ako pa na naghahayag ng salita ng Diyos ang nakakaranas nito. Mga ganung mga katanungan ba, mga kapatid? Ano po? Praise God. Hallelujah. So tayo po ay nagtalakay po kahapon at inago po natin doon po sa sulat po ni Job na kung saan ay sinabi niya, why you have made me your target? Praise God. Bakit po pa ang iyong tinatarget? Bakit sabi nga, have I become a burden to you? Purihin ng Diyos. So binanggit po natin ang 5 unang dahilan kung bakit po ito ay pinahihintulot ng Diyos na tayo ay dumaan sa mga ganitong mga pagsubok sa buhay. Unay, gusto niyang makita kung tunay at gaano kalakas at katatag ang ating mga pananampalataya. Ikalawa po ay upang maipakita niya ang kanyang kaluwalhatian. At ikatlo po ay pigilan tayo, awatin tayo sa paggawa ng mga kamalian. At ikaapat po ay upang sa kanya lamang tayo magtiwala na wala tayong ibang pagtitiwalaan kundi siya lamang. At yung ikalima po ay upang tayo ay ituwid ang ating landas na tinatahak. Praise God. Hallelujah. At ika-6 po mga kapatid ay upang tayo ay lumago. Umunlad po tayo sa ating pong mga pananampalataya. Hallelujah. Praise God. Ang sabi po rito sa unang Pedro Kapitulo 5, Kabanatang 5, talata po ay 10. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos na buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, praise God,
ay siya ring magpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Praise the Lord. Hallelujah. So yan po ay napakaliwanag mga kapatid. No po? Na ito pong mga pagsubok, sinabi na po dito ni Pedro na ito ay isang bagay na sa sandaling panahon. Hindi ito magluluwat, hindi ito magtatagal, hindi ito permanente. Sa halip, ito ay isang bagay na ikatitibay. Ito ay isang bagay na magpapatibay at magpapalakas at magpapatatag ng ating mga pananampalataya. Alam po ninyo, napakadali ang buhay, no? Praise God. O kung madali ang ating buhay at wala tayong mga ganitong pinagdadaanan, ay madali po tayong maging isang stagnant o hindi gumagalaw ang ating pong pananampalataya. Kaysa sa ito ay umunlad at lumago. Kaya nga po, ang mga paghihirap ay ginagamit ng Diyos upang mailabas tayo sa ating estado na pagiging komportable, at ito ang mag-uudyok sa atin na lumaki tayo sa pananampalataya. Umunlad po tayo sa pananampalataya. Isipin na lang ninyo kung wala ang mga paghihirap, paanong lalago, paanong uunlad ang ating pananampalataya. Kaya nga tignan po ninyo yung mga kabataang lumalaki na ipinanganak sa mga taong o sa isang pamilyang maunlad, na yung bang sinasabi natin na ipinanganak na mayroong ng kutsara sa mga bibig, no po, yung lumaki na mayaman. Tignan po ninyo, kapag kayan ay biglang naghihirap, no, hindi makatayo sa kanilang sarili. Lagi na lang silang naaasa sa kanilang mga magulang. Doon sila umaasa. Wala silang pag-unlad. Di ba? Yung bang mga lumaki sa karangyaan, lumaki sa kasaganaan, when it comes to praise God, to hardship, hindi nila makaya itong labanan, hindi nila ito kayang matayuan dahil sila ay nasanay sa kasaganaan, sa karangyaan. So yan po ang lamang ng mga taong nabubuhay doon po sa kahirapan, no? Sanay na sila, yumaman man sila, umunlad man sila, okay? At kung sila man ay babagsak muli at maghihirap, okay pa rin dahil sila ay napagdaanan nila ito. So naihanda nila, naging matatag at naging matibay na po sila. Hallelujah! So yan po mga kapatid, no? Na nais ng Diyos na ikaw at ako ay maging matibay at maging matatag. Na kumbaga ay hindi na natin iindahin pa, no? Na kung kayo ay pagpapalain ng Diyos, kung kayo ay pasasaganain ng Diyos, at dumating ang isang araw na muli ay dumaan ho sa kahirapan, ay hindi na tayo gaano pang nahihirapan dahil napagdaanan na po natin ito. Kumbaga ay pinagtibay na tayo ng ating mga karanasan. Kaya tatandaan po natin mga kapatid, no? Anumang ating mga pinagdadaan ng hirap, ito, katulad po ng aking nabanggit kahapon, ito ay isang bagay na idinisenyo ng Panginoon upang tayo ay maging matatag at matibay. Hindi ito sa ikapapahamak po natin. Kaya nga ang pagkakaiba po, praise God, ng tinatawag na kapahamakan ng isang tao, no po, ay ganito po mga kapatid. Ang kapahamakan ng mga taong walang paniniwala o hindi tinanggap ang Panginoon ay yung pong kanilang kawalan ng pananampalataya. Samantalang ang kapahamakan po ng mga nananalig sa Diyos ay yung po namang maling paniniwala. Praise God. Yan po ang sinasabi po nito, that the peril of the peril, sabi po rito ng mga taong the people na hindi
kinikilala ang Panginoon ay yung tinatawag na unbelief. Okay, yan po yung kanilang kapamakan. But the peril of every Christian is misbelief. Sa iba po, yung walang pananampalataya sa maling paniniwala. Kaya napapahamak ang mga anak ng Diyos dahil sa maling paniniwala sa mga pinagdadaanan sa buhay. Praise God. So yan po, palakihin tayo. No po, ang ika-anim na dahilan ay lumago at palakihin ang ating pananampalataya. Ikalawa po, ikapito, ay gusto niyang tayo ay bumalik sa Kanya. Bumalik po tayo. Manumbalik at magbalik loob sa Kanya. Sabi po ng Revelations chapter 2 verse 2 to 4, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at napsumpungan mo silang pawang bulaan. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Yung pong unang pag-ibig, yung first love. Bilang mga Kristiyano at bilang mga anak ng Diyos, ang ating unang pag-ibig at pangunahing prioridad, tulad po ng Laodicean Church, no? Na madalas hindi natin siya nakikita at nagsisimulang unahin ang ibang mga bagay o relasyon kaysa sa ating relasyon sa Kanya. Inaasahan ng Diyos na mahalin natin siya ng buong puso. Minsan po ang mga pagsubok sa ating buhay ay inilaan upang ipaalala sa atin na nakalimutan natin ang isa na kailangan at hinahangad ng ating mga kaluluwa. Ang laging pag-una sa Diyos. Balikan po natin ito mga kapatid. Kung sa tingin mo ay hindi mo na nagiging prioridad ang Diyos, baka yan ang dahilan kung bakit dumadaan ka upang ikay panumbalikin ng Diyos sa dati mong gawi na dati ikaw bago bumangon nananalangin, nagbabasa ng Bible, nagsisimba, but now, nung ikaw ay nanagana na, sumagana na, nakalimutan mo na ang Diyos. Hallelujah! Nung ipinromote ka na ng Panginoon sa iyong trabaho, nung pinagpala na ng Diyos ang kabuhayan mo, nakalimutan mo na siya. Kaya naman ikaw ay dumadaan ngayon muli sa mga pagtitiis at sa mga pagsubok ay upang ibalik mo ang iyong dating pag-ibig. Ibalik ang unang pag-ibig. Manumbalik po tayo sa dati po nating ginagawa para sa Panginoon nang una natin siyang makilala. Nung una tayong ma-inlove sa Kanya. Kaya nga sinasabi rito na tila baga ng lalamig na tayo. May mga pagkakataong napaka-busy natin sa kingdom ng Diyos but not with the King Himself, mga kapatid. Hallelujah! Kahit ano pong sipag natin sa gawain ng Diyos, kahit na po kayo ay nagpapakasipag sa pakikinig at panonood ng programang ito, mga kapatid, kung hindi ninyo babalikan ang inyong unang pag-ibig, praise the Lord. Anong gamit po, mga kapatid, kung araw-araw kayong nanonood, nakikinig sa programang ito, pero hindi nyo naman binabalikan yung dati ninyong pag-ibig sa Diyos? Anong ibig nyo sabihin, pastor? Yung pong ating sariling relasyon sa Kanya, yung ating pong sariling pakikipag-ugnayan sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah! Personal nating encounter sa Panginoon. Baka hindi ka na nagpe-pray para sa iyong sarili. Baka hindi ka na nagbabasa sa iyong sarili. Kasama ang Diyos. Kapatid. Amen? Noon, ang sipag-sipag mong mag-share
magbahagi ng program. Ngayon hindi mo na nagagawa. Diba? Noon, tumutulong ka sa nangangailangan, ngayon hindi mo na ginagawa. Balikan mo yung unang mong pag-ibig, yung unang makakilala ka sa Panginoon. Diba? Walang ipinagkaiba yan doon sa mga unang nagmahal, yung mga na first love sa kanilang mga iniibig. Nung sila'y magkasintahan, talaga namang hindi mo maipaghihiwalay. No? Saglit lang na hindi nagkita, nagtatawagan na agad, nagpapaalalahanan, kumain ka na ba, ganun, ganyan, ganun. Pero nung sila'y naging mag-asawa na, tumagal na ang panahon, nawala na yung unang pag-ibig. Di ba? Maraming ganyan mga mag-asawa na nawawala ang unang pag-ibig. Kukumustahin lang ng asawa, kumain ka na ba, no? Di ba? Sabi, bakit? Hinihintay kita, bakit mo pa hintayin? Hindi ko naman dala ang kaldero, ikaw naman ang nandiyan, nasa iyo ang kaldero, ba't kailangan hintayin mo pa ako? Diba, wala na yung mga yung dati hindi na sila'y laging magkasamay kumain, nagpapaalalahanan, kinukumusta, laging nag-uusap. Pero matagal ng mag-asawa na wala na yung mga ganito. So, yun ba yung nararamdaman natin sa ating relasyon sa Diyos? Mga kapatid, araw-araw pa ba tayo nakikipag-usap sa Diyos? Hallelujah. Praise God. So yan po ang unang dahilan, no? Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay nagpapapansin sa atin. Pinapansin lang niya. Yan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabihin nga napakasakit magmahal ng Diyos. Di ba? Para lang maipadama na mahal niya tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Ganun po talaga, mga kapatid, kung nais niyang tayo magbalik loob sa Kanya. At may mga pagkakataong ganyan po ang nararanasan ng maraming iba. Para lamang magbalik loob sa Diyos, kailangan ng isang malupit na pangyayari para siya ay manumbalik. Hallelujah. Ikawalo po ay upang mapaunlad ang ating katangian o ugali. Kung baga nire-refine po tayo, kinikinis ang ating mga pag-uugali, yung ating pong katangian, yung ating pong asal. Hallelujah. Romans chapter 5 verse 3 and 5. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan, at ang katyagaan na nagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa, at ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay sa atin. May kasabihan na ang mga mahirap na bagay ay nagsisilbi lamang upang tayo ay maging mas malakas. At yan po ay totoo. Kadalasang ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok at tukso na kinahaharap natin upang mabago tayo. Mayroon siyang pangitain kung ano ang nais niyang maging tayo. At kung minsan ang taong nais niya na maging tayo ay mabubuo lamang sa pamamagitan ng mga mahihirap na sitwasyon na dumarating sa ating buhay. Yes, kapatid, yan po ang totoo. Na kung hindi pa tayo magdadaan sa mga ganyan, hindi pa natin makikita ang ating pagkakamali, yung ating pagkukulang, nagsisilbi itong aral na naglilinang ng ating mga pag-uugali. Kaya ito pong mga pagsubok na ito, itong mga trials and temptation, those are the things that God uses to refine, mga kapatid, our character. Yung ugali po natin.
Hindi ba ganyan ang ginagawa natin sa mga anak natin? Para sila matuto, pinarurusahan sila, pinapalo sila. At yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Para linangin, linisin, ayusin ang ating mga pag-uugali. Gumanda ang pakikitungo natin. Hallelujah. Praise God. Kasi nga po mga kapatid, itong nakalulungkot bagamat maraming Kristiyano ang nakakilala sa Panginoon, karamihan pa rin sa mga Kristiyano ay mapanghusga. Hindi pa rin maganda ang ugali. Nakalulungkot man, pero ito'y totoo. Kung tayo'y makapaghusga sa ating mga leader, sa ating mga pinuno, sa kung sino-sino. Kaya tuloy nasasabihan tayo, yan ba ang mga born again? Yan ba ang mga Kristiyano? Amen? Hallelujah. Yan po'y totoo mga kapatid. Kung sino pa yung mga anak ng Diyos, may mga pagkakataon, sila pa yung masama ang ugali. Kaya naman, itong mga pagsubok ay paraan ng Diyos para ituwid ang ating baluktot na pag-uugali. Amen? Hallelujah! Praise God! Yan po mga kapatid ay isang katotohanan na ating pong dapat natandaan. Isipin mo, bakit ako dumadaan? Ano ba ito? Pagtuturo sa akin ng Panginoon, pagtutuwid sa akin. Dapat po tinitignan po natin na meron tayong aral na dapat na matutunan. Hallelujah! Praise God! Ika-siyam, mga kapatid, upang hayaan tayong harapin ang mga kahihinatnan ng ating mga sariling pagkakamali. Kung baga, kapatid, yan ay masasabi nating mga consequences ng ating pagkakamali. Sabi ng Kawikaan 19, talatang 2 at 3, gayon din ang kaluluwa ng walang kaalaman ay hindi mabuti, at siyang nagmamadali ng kanyang mga paa ay nagkakasala. Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kanyang lakad at kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. So, ang isang bagay na madalas nating makalimutan ay may mga oras na kaya dumarating ang mga paghihirap ay dahil na rin sa ating sariling mga pagkakamali o kasalanan. Ang mga paghihiwalay, mga paghihirap, mga pananalapi, pagkabigo sa relasyon at ibang mga problema ay minsan sanhi ng ibang tao o mga mapinsalang kaganapan. Ngunit maari itong nagmumula rin sa ating sariling kasalanan o pagkakamali. Kapag dumarating ang mga ganitong mahihirap na sandali sa ating buhay, ay madali natin itong isinisisi sa Diyos. Kita niyo yung ginawa ni Adan? Sinisi niya agad ang Diyos. Ito kasing babaeng ibinigay mo sa akin. At sabi naman ng babae, ito kasing ahas. Praise God. Ngunit kailangan nating huminto muna at mag-isip at isaalang-alang kung ano ang ating sariling mga pagkilos at pagkakamali ang nagdadala sa atin sa sitwasyon na hindi natin gusto. Kung gayon, dapat tayong matuto mula sa ating pagkakamali at sundin ang mga paraan ng Diyos sa halip na ang paraan natin. Hallelujah! Praise God! Nakita niyo si David, mga kapatid, nung siya'y magkasala laban sa Diyos. Tingnan niyo yung consequence na dinaanan niya. Hinarap niya ang lahat ng mga kapalit ng kanyang kasalanan. Nagkaroon ng incest, nagkaroon ng rebellion, inagaw ang kanyang kaharian. Kaya naman si David, natuto siyang magdasal at manalangin sa Diyos.
Kaya nga sinabi nung ng Bible, restore unto me the joy of my salvation, create in me a pure heart. And then sinabi niya doon sa kanyang mga sulat na your word have I hidden in my heart so that I might not sin against you. Natutunan na niya na ang salita ng Diyos ay ilagay sa kanyang puso upang siya hindi na magkasala laban sa Diyos. Dahil nga sa pinagdaanan niya. So, ito ay dahil na rin sa ating mga pagkakamali, sa ating sariling gawa. Huwag naman puro ang dyablo ang sisisihin natin. Huwag naman ang Diyos ang sisisihin natin. Huwag naman yung ibang tao ang sisisihin natin sa kung bakit tayo naghihirap at nagdurusa. Minsan ito ay dahil na rin sa ating mga sariling gawa. Tingnan muna natin. Baka naman kaya nagkaganon ay dahil na rin sa ating mga kagagawan. Kaya tayo ay nagdurusa. Di ba? Amen? Sa pagkakasakit natin, sinisisi natin ang ibang tao, sinisisi natin ang pollution, sinisisi natin ang kung ano-ano. Praise God. Tingnan muna natin, kumain ba tayo ng tamang pagkain, tamang nutrisyon? Alam na natin, bawal, kakainin pa natin. So, sinong may gawa noon, mga kapatid? Sinong may gawa? Tayo rin. Amen po ba? Pag nagka-COVID ka, sino sisisi mo? China? Gobyerno? Hindi ka sumunod sa health protocol? Sinabi ng mag-stay home? Ano ginawa mo? Tapos sisisi mo ibang tao? Tama po ba, mga kapatid? O may tama tayo? Praise the Lord. Hallelujah. So shoutout muna kay Brother Emil Dalipe ng Scotland. Praise God. Good evening dyan sa inyo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Amen po ba, mga kapatid? Wag natin isisisi sa ibang tao, wag natin isisisi sa Diyos o maging kay Satanas isinisisi natin. Tingnan muna natin, baka tayo ang may kasalanan. Lagi na lang natin inililigtas ang ating mga sarili. So, yan po ay isang bagay na ipinahihintulot ng Diyos upang harapin natin yung mga sarili nating mga gawa. Tayo ang may gawa, katulad ni David. Dahil sa kanyang kasalanan, alam na niyang mali, tinakpan pa niya ng panibagong kasalanan dahil siya po nga ay nangalo niya, pinakailaman niya yung asawa ng kanyang tauhan. So para mapagtakpan yung kanyang pagkakamali, ipinapatay niya, sinadya niyang i-cover up ng isang panibagong kasalanan. So yan po ay nagkaroon, bagamat siya'y pinatawad ng Diyos, bagamat siya'y muli tinanggap ng Diyos, pero yung consequence ng kanyang kasalanan ay hinarap pa rin niya. At yan marahil, kapatid, ang nararanasan natin ngayon. Kung sa tingin natin wala tayong makitang dahilan kung bakit tayo nagdurusa, bakit tayo naghihirap, mga kapatid, tignan muna natin, baka ako ang dahilan. Ako nga ho, wala akong sinisisi kung bakit ako nagkaroon ng sakit. Praise God. Kundi sarili ko. Kasi noon, ang prinsipyo ko, mga kapatid, alam nyo kung ano prinsipyo ko? Hindi bali lang ako ay sabi nung pastor, o yung mga kaibigan ko, ang lakas ko raw sa crispy pata, ang lakas ko raw, alam nyo, pagkasinigang, ang pinaka ko, liempo. Hallelujah, yan ang gusto kong isinisigang ng aking asawa. Liempo, ihaw, liempo. Hallelujah. Kaya nung kami nagkaroon ng meeting, pastor's meeting, saan kami kumain, kumain kami sa kamayan, praise God, at umorder ng crispy pata. Alam niyo, kinabukasan nun yun, atake dekorasyon ang inabot ni Pastor Manny. So, sino sisisihin ko?
Alangan na sisihin ko yung nag-blow out. Alangan na sisihin ko yung mga taong nasa paligid ko. Alangan na sisihin ko ang Diyos. Ha? Ako may gawa nun. Kasi ang prinsipyo ko nun, hindi baling mawala ako sa mundong ito. Basta't ang mahalaga, ang nawala ako na ang kinain ko'y masarap kaysa naman mawala ako sa mundo na nagdidildil ako sa tuyo at sa asin. So yun ang prinsipyo ko. Baluktot na paniniwala. Yun po yung sinasabing maling paniniwala, misbelief. Praise God. Hallelujah. At yun ay huwag niyong tutularan, mga kapatid. Bagamat ako ay nagsisi at pinatawad ng Diyos, nakakuha ko pa rin yung consequence ng mali kong gawa. Hallelujah. Praise God. So ngayon, natuto na ako mag-ingat at maging conscious sa aking kalusugan at namimili na ngayon ng mga kinakain. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming bagay, mga kapatid, na hinahayaan ng Diyos na pagdaanan natin ay ito'y dahil na rin sa ating mga sariling mga gawa. Amen? Ikasampu, mga kapatid, ay upang mas lalo tayong nakadepende sa Kanya. 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin ng ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong nagmamapuri ng may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo, sapagkat ako'y mahina, ako nga'y malakas. Dumepende. Hallelujah. Praise the Lord. Napakasarap po na dumepende sa Diyos. Napaka-exciting na tayo ay nakadepende palagi sa Kanya. Glory to God. Yung bang eksakto lang yung biyaya at pagpapala, kaya nga tinuruan tayo ng Diyos na manalangin, Ama namin, di ba? Na nasa langit, bigyan mo po kami ng aming makakain sa araw na ito. Bawat araw ng iyong buhay, ang Diyos ang nagpo-provide. Praise God. Bonus na nga lang kung kayo'y pinagpapala ng Diyos ng labis, pero huwag niyong aalisin yung inyong dependent sa God, no? Pagiging depende natin sa Diyos. Pero ako po, mga kapatid, ang buhay ko'y napaka-exciting dahil ako ay nabubuhay sa pananampalataya. Ang ibig sabihin, ako po'y nakadepende lang sa Diyos. Hallelujah. Sabi nga, nung kami nagkakausap ng isang kapatiran, sabi niya, Pastor, nakita niyo yung ibang mga yung mga mega church, sabi nila, na talaga naman siguro ang mga sweldo niya sa kanilang church, yung mga kita niyo yung mga pastor na may mga sarili ng mga sasakyan, may mga sarili na hindi na sasakyan, mga eroplano pa, yung mga yan. Praise God. Sabi ko, yan po yung mga nakadepende na sa mga sa kanilang church. Hindi na sa Diyos nakadepende yung mga yan. No? Pero ganun pa man, hindi tayo dapat mainggit sa mga ganyang bagay. Praise God. Ay, sabi ko, ako po'y, ang gusto ko, bagamat ako'y nagkakaroon ng hangarin na makaranas ng ganyan, pero gusto ko, ang buhay ko ay laging nakadepende sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Kaya sinasabi po rito ni Pablo, sinasabi niya na hinahaya na kaya daw siya ay nagkaroon ng thorn of the flesh, na kahit anong panalangin niya ay hindi siya pinapakinggan ng Diyos dahil gusto ng Diyos na sa Kanya lang siya
dumepende. At yan, marahil, kung minsan, ang nararanasan natin na nais ng Diyos na siya lang, na tayo ay sasandal lamang sa Kanya. Kung minsan kasi pagka lumalabis na ang biyaya at pagpapala ng Diyos, no? Minsan, pag tayo ay madalas nang napupuno ng ating sarili, no? Kung baga tayo po ay nakalilimot na dahil sobra-sobra na yung mga pagbiyaya at mga pagpapala, no, yung mga pagdurusa at pagsubok ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo ang mas mahusay kaysa sa iba, kundi sa gitna ng mga paghihirap, praise God, kung sa tingin natin ay higit na mahina, ang kapangyarihan ng Diyos ay ipinakikita niya sa atin. Glory to God, mga kapatid. Paano mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos? Kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok, paano mararanasan ang kanyang kapangyarihan? Kaya kung kayo man ay napagpala ng Diyos, at kung ano man ang inyong kinalalagyan ngayon, huwag niyo pa rin kalimutang dumepende sa Kanya. Alalahanin niyo, sinabi ng aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, yata yun po, no? 8 or 9, na sinabi sa verse 17, no, ang aking kamay at ang aking lakas ang siyang dahilan kung bakit nakamtan ko ang kayamanang ito. Subalit sabi ng verse 18, ngunit alalahanin mo, ika, ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Siya pa rin. Kaya sa Kanya pa rin tayo dapat dumipende, sumandal. Bagamat may bakuna na, huwag nating iaalis ang ating pagsandal sa Kanya. Amen? Hallelujah! Kanino nyo idinedepende ang buhay nyo? Kanino tayo sumasandal? Kapatid. Hallelujah! Kaya itong mga pagsubok at pagtitiis ay paraan ng Diyos para tayo dumepende sa Kanya. Dahil sinabi niya, apart from me, you can do nothing. Amen? Ika-11, mga kapatid, upang tulungan tayo na maging katulad ni Kristo. Hallelujah! Bakit po? Abay, tignan ninyo ang pinagdaan ng pagtitiis at paghihirap ni Kristo. Kaya nga, di ba sinabi ron ng Romans chapter 8 verse 28 at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga bibigyan niya ang mga tinawag alinsunod sa Kanyang nasa. Ang Diyos ay mabuti at ang Kanyang mga hangarin para sa ating buhay, mga kapatid. Kaya kahit na ang mga mahihirap na bahagi ay para sa ating ikabubuti. Dahil ang Kanyang huling layunin ay upang maging katulad tayo ng Kanyang anak na si Kristo sa ating pagsasalita at mga kilos. Inihahanda niya ang mga gawa na gagawin natin na umaayon sa Kanya higit na mga plano at hangarin para sa mundong ito. Ang mga pagsubok at tukso na kinaharap natin ay nagsisilbing humuhubog sa atin na maging ganap tayong taong ginawa na wangis kay Kristo upang magawa ang Kanyang mga hangarin. Sabi po ng Efeso 2:10, sapagkat tayo'y Kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. See? Hallelujah. Para maging katulad. Proseso na pinagdadaanan. Diba? Tayo'y nilikha ayon sa Kanyang wangis. So,
pinoproseso po tayo, mas lalo pa tayong maging kamukha ni Kristo sa kanyang kilos at gawa at pananalita. Paraan ng Diyos. Nakita niyo yung palayok, mga kapatid? Matapos na siya ay hulmahin, pakinisin, alam niyo ba kung saan sila inilalagay para tumibay? Inilalagay sila sa apoy. Niluluto sila sa apoy para lalo silang maging matibay at maging matatag. Ganyan po tayo, mga kapatid, para maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. Idadaan tayo sa mga apoy ng pagsubok. Glory to God! Hallelujah! 12, mga kapatid, upang ihanda tayong matulungan ng iba na dumadaan sa mahirap na sitwasyon. Praise God! Ang isang bagay na nagmula sa ating mga karanasan sa pagdurusa ay ang mas maintindihan natin ang sakit na pinagdadaanan ng iba. Ibig sabihin, na pagdaanan mo na, maari mo na itong maibigay na halimbawa sa taong dumadaan din sa ganong pagsubok. Magiging inspirasyon kanila. Kaya nga 'di ba sinabi ng Galacia 6:2, magdala ng mga pasanin sa isa't isa at sa gayoy tuparin ang batas ni Kristo. Ito ang ginawa mismo ng ating Panginoon Jesus. Nilakad niya ang ating mga daan at naghirap sa krus upang siya'y maging mas ating mataas na saserdote na maaring makiramay sa atin. Pinapayagan tayo ng mga paghihirap na makiramay sa sakit ng iba. Kaya nga napakahalaga na mayroong nagpapatotoo, na may nagtetestimony. Baka naman yung kung pinagdadaanan ninyo ay siyang pinagdadaanang nakikinig. At magkakaroon siya ngayon ng inspirasyon, lakas ng loob, na labanan at harapin yung pagsubok niya dahil nakita niyang ikaw ay nagtagumpay. Kapatid. So ito'y nagsisilbi, mga kapatid, na nakatutulong sa ibang dumadaan sa mga pagsubok. Kung paanong ikaw ay nagtagumpay, na matapos mong magtagumpay, itinanyag mo ang kabutihan ng Diyos, ipinagsabi mo ang iyong karanasan na ikaw ay nanagumpay laban sa pagsubok at maririnig ito ng ibang taong dumadaan din sa pagsubok. Sa gayon sila ay na-encourage, lumalakas po sila. Hallelujah. Amen? Glory to God! At panghuli, mga kapatid, upang ipaalala, baka nakakalimutan mo na, baka nakalilimot na tayo, upang ipaalala sa atin kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Hallelujah. Praise God. Sa kasaysayan po ni Daniel, matututunan natin ang tungkol sa pagkasira at kahihiyang darating kapag nakalimutan natin kung sino ang Diyos. Bakit po? Hindi pinansin ni Haring Nabucodonosor ang alam niya tungkol sa kapangyarihan at autoridad ng Diyos. Nakalimot si Nabucodonosor kung sino ang Diyos. Basahin po ninyo sa chapter 4 ng Daniel kung anong nangyari kay Nabucodonosor. Sa halip na siya'y magpasalamat, magpakumbaba ng ibinigay ng Diyos sa kanya na isang napakalaking kaharian. Anong ginawa ni Nabucodonosor? Pinili niyang buong pagmamalaking maniwala na ang lahat ng ito'y dumating sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa, kakayahan. Anong nangyari sa kanya, mga kapatid? Nakalimutan niya? Praise God. Anong resulta? Pinalaya siya ng Diyos mula sa kanyang kaharian.
Gumala siya sa bukid at kumain ng damo tulad ng hayop ng matagal. Matagal na naghirap si Nabucodonosor. Praise God! Bakit? Hindi niya kinilala kung sino ang Diyos na nagbigay sa kanya ng kaharian. Inangkin niya. At sa bandang uli, doon nagsisi si Nabucodonosor. Kinilala niya na ang bawat mabubuting bagay sa huli ay ibinigay sa kanya ng Diyos. At maaaring ito'y alisin ng Diyos at siya'y naibalik sa kanyang kaharian. Kaya tulad ni Nabucodonosor, nakakalimutan natin minsan kung sino ang Diyos. Nakakalimutan natin siya ang may kapangyarihan sa lahat at ang kanyang mga hangarin ay hindi kailanman mapipigilan. Ang mga pagdurusa at makapangyarihang gawain ng Diyos sa gitna natin ay nagsisilbi upang ipaalala sa atin ang kanyang lakas at kapangyarihan. Kaya kapatid, baka nakakalimutan mo na kung bakit nasa magandang kalalagayan ka ngayon, kung bakit umaasenso ka, kung bakit lumalago ang kabuhayan mo, kung bakit nandiyan ka pa rin sa trabaho mo sa kabila ng marami nang natatanggal sa trabaho. Baka nakakalimutan mo kung sino ang Diyos. Kapatid, ngayong umaga ito, sana po ay may natutunan po tayo sa mga araling ito na mga dahilan kung bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. At dito ko po ito tatapusin. Bukas po, may kaugnayan pa rin po kung ano ang dapat nating alalahanin kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok. Ano ang dapat nating alalahanin sa panahon ng mga pagsubok. Praise God. So ngayong umagang ito kapatid, tayo po ay dudulog at lalapit sa Diyos upang sa gayon ay ating pong mailapit sa Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Pagpalain po ng Diyos ang araling ito sa ating buhay. Hallelujah. Sa kabutihan mo, Diyos, ako'y natagpo. Dadako po tayo sa ating pong panalangin. In your name, there is healing. In your name, there is salvation. In your name, there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. Sama natin sa panalangin ang ating mga kapatid ngayong umagang ito. Si Brother Rufino Costales, Rogelio Costales, ganun din po si Rowena Merriman, Mary Joy Mendoza, Sheila May Ariza, Red Merriman, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel at Arian Costales. Ganun din po si Morgan at Connor Merriman, Kit Mendoza. At sama rin natin sa panalangin ng isang kapatid na makakilala sa Panginoon, si Marilyn Estonato Foster. At ganun din po itong mga nagdurusa sa sakit na cancer, Romerico Dumlao, Diosdado Gotera, Zilda Rosales, at maging sa iba't ibang klase pa rin ng sakit, sa kidney problem, sa nerves. Praise God, Romelito Valdez, Sister Mir, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Sorimbio, Andrea Aranda, Flor de Lisa Lopez, at Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala Family, Elizabeth Ramirez and Family, Brian Dembiaje, Meli Domingo, Rosel Domingo, Eupremia Abiaconje, praise God, Lisa Villarico at ang kanyang mga anak na matanggap ang pension, Ernie Perez at si Remy Costales. Ganon din po ang mga kabuhayan, mga negosyong ito ay sama rin natin sa panalangin. Skyhawk GPS, Revlink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veteran Motor Shop, Crisket Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo Rosas, Bookkeeping Firm ni Sister Lily, at Car Rental Services ni
Brother Fred Lopez at Brother Lloyd Nebres, at ganoon din po ang Bimbis Lutong Bahay. Praise the Lord. Sama rin natin sa panalangin yung ating mga kapatid na sila po ay bigyang kaaliwan ng ating Panginoon sa pagpanaw ng kanilang mga alis sa buhay, kay Sister ang Iliascas family, ganoon din po ang Villa Mala family. Mamaya po ay nandun po ako. Pagkatapos ng programang ito ay tatakbo na po ako doon sa isang funeral service na gaganapin po dito sa may Golden Heaven. Kaya ako po ay, praise God, dadako po ngayon. Pagkatapos ng programang ito, takbo na agad po doon mga kapatid. Ano po, praise God. Hallelujah. Glory to God. So manalig po tayo. Kayo na mga kapatid na meron din pong pangangailangan sa umagang ito, ay manalig po kayo at sumampalataya kayo sa Panginoon na tayo po ay aabutin at tutugunin ng Panginoon sa lahat po ng ating mga panalangin. Ngayong araw po ito, dahil ang Diyos natin ay Diyos na katugunan ng kasagutan. Praise God. At ngayon, ang ating pananampalataya ay dapat natin pamalas sa Kanya. Sapagkat ngayon kagalingan, ngayon ang kasagutan, ngayon ang katugunan para sa ating mga panalangin. Ang Diyos ang laging katugunan. Banal na Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga ay narinig sa Diyos na makapangyarihan, sa pangalan walang Panginoon, at hinaharap sa buhay Panginoon. Sa umaga ito, dinadakila, pinupuri ka namin Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos na aming malalapitan at ikaw ang Diyos na sa iyo ay walang imposible. Ama, sa umagang ito, higit sa lahat, Panginoon, amin munang itinataas sa iyo ang bansang Canada na kung saan ay dumadaan sa pagtaas ng kaso ng COVID, O God. Ngayong umagang ito, ibigay po ninyo ang iyong maamong proteksyon sa iyong mga anak na naroroon, Panginoon, na nananalig at sumasampalataya. Ama, ikaw ang mag-cover sa kanila. Ingatan po ninyo ang bansang Canada, Panginoon. Huwag po ninyong hayaang lumala at dumami ang kaso ng COVID. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga leader doon, Panginoon, na kanila pong mapatakbo at mapag-aralan, Panginoon, kung ano ang ikabubuti ng bansang Canada sa umaga nito. At sa dalangin po namin ang aming mga supporter, ang mga anak mo, Panginoon Diyos, na naroon at naninirahan, ay lalayo po ninyo sila sa espiritu ng COVID-19 ngayong umagang ito. Maging ang mga kapatid namin na nasa ibayong bansa sa gitnang silangan, Lord, hallelujah, at maging yung kung nasa Australia at Amerika, Panginoon, lalo tigit ang aking may bahay na si Rochi Garena, Panginoon, isa sa pinaka maraming kaso ng COVID ay ang bansang Amerika. Lord, dalangin na ilayo po ninyo sa COVID-19 ang aking may bahay na si Rochi, Panginoon Diyos, at patuloy mo siyang proteksyonan ng iyong kapangyarihan, maging si Syra, si Desmond at ang mga in-laws ko, Panginoon Diyos. Ganon din po ang pamilya po ni Sister Lisa Domingo, at ganon din po ang buhay ni Sister Lisa sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan, ang Soribio family, Panginoon Diyos, June Soribio, Marvin Soribio, at Mario Soribio, Panginoon Diyos, ay patuloy ko pong inilalayo siya, patuloy na idinadalangin, Panginoon, na sila itinatan po ninyo sa kanilang mga bansa, kinilalagyan pati si Arnel Alpon at ang kanyang buong pamilya. Narinig po ninyo, Panginoon, mga binanggit ko na nagdurusa sa mga sakit ng cancer right now, O God. Ginagamit namin ang kapamahalan at kapangyarihan upang sawayin ang lahat ng espiritu ng sakit at karamdaman. At ilan ay cancer man, Panginoon, diabetes man yan, sakit sa puso, yan ay may kinalaman sa mga nerves problem, mga bara na mga bara sa mga bawat ugat ng kanilang mga katawan, Panginoon. Lusawin po ninyo, Panginoon, ng anumang klase ng mga bara, mga bukol, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, at inaangkin ko, Panginoon, ang ganap na kagalingan sa lahat ng mga taong may sakit at mayroong karamdaman. We declare right now divine healing miracles, O God, in the name of Jesus right now. And Lord, sa mga kumpanya na aking pong itinaas sa iyo, Lord, pagpalain ninyo ang mga kabuhayang ito ng iyong mga anak. Nawa, O Diyos, ay patuloy nila, Panginoon, na maranasan ang iyong kabutihan, Panginoon Diyos. Lord, we declare financial blessings, financial stability, financial breakthrough, and we rebuke curse of poverty right now in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Dinadakila
at pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oh, hallelujah! Dakila ka, Ama, at ikaw ang Diyos na pinagtitiwalaan namin, at ikaw ang Diyos na umaabot at tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Shout out po kay Brian Solis, Brian Concepcion, William Latore, Lutgarda Bautista, Norma Ablas, at ganoon din po kay Pearly de la Cruz at Estela Carmen ng Lawag City. Ganoon din po kay Alea Buenaluz, Gloria Bitog, Nel Francia Tama, Wensena, Danny Chong, Jerry Dizon de la Rosa. At shout out din po kay Sheila Branzuela Bambalan, Maria Baluwagan Acohedo, Nanet Tupas, Evangeline Sebino, Emil De Lipines, Dice Dominguez, Gloria Rapacon. Hallelujah! Praise God! Shoutout din kay Ronnie Katipunan Cleope, Boy Galang, Glenda Raquino, Lizelle Hondo, Remy De Los Reyes, Delia Pajarillo, Ellen Gomez at Julie Magpantay. Kailan pa ba ito matatapos? Nakasubaybay, Berts. Praise God. Di ko lang alam ang tunay na pangalan, kaya Berts na lang ang nakalagay sa kanyang account name. So, good morning sa iyo, ha, kapatid. Praise God. Hallelujah. Nanay Flor de Lisa Lopez ng Alaska. Tagal-tagal ka rin hindi nakasubaybay, nanay, ha. Praise the Lord, purihin ang Diyos. At kay Tatay Reynaldo Lopez, ha. Shoutout din po kay Sister Levy Rafael. At ganoon din kay Brother Roel Rafael. At kay Chris. Kay Kit. At kay Eris. Alaya ni Jesus sa kasalanan. At isang mapagpalang umaga rin kay Sister Lily Pangilinan. At kay Brother Albic Pangilinan. Laging forever ang kanyang Good evening kay Sister Memia Tupas Tapulaw at kay Diana at kay JR Kalikdan. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Chodora Nene sa Panghila. Praise the Lord. Hallelujah. Inulit ko po mga kapatid, ang ating pong Operation Tulungan SDN Donation Drive as of today ay 16,000. Praise God, yan po ang ating nalilikom sa mga kasalukuyang ito. Kaya doon po sa mga nais pang magpadala ng kanilang mga tulong para po sa mga biktima ng bagyo, pwede nyong ipadala sa ating pong GCash account number 0920-436-9922. Tulong na mga kapatid. Welcome po ang inyong mga tulong mga kapatid. So sa himig po ng tugtugin ito, inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam muli mga kapatid. Bukas po ay sama-sama po ulit tayo sa ganito pa rin pong oras, ha? Praise God. At pagpalain po ng Diyos ang ating pong mga buhay. Ingatan po tayo saan man tayo maglakbay. Ang pag-ibig niya ang patuloy na maghari sa atin. At tayo po'y patuloy na pangunahan ng kanyang banal na espiritu upang madama natin ang kapanatagan at kapayapaan ng ating buhay. So God bless you po mga kapatid. Hallelujah. Stay safe, stay strong, and stay healthy. Good day everyone. To God be all the glory. At sa Diyos walang imposible.